ABG interpretation po tayo. So ABG analysis, interpretation of the client's ABG involving evaluation of the pH, PCO2, and the bicarbonate. These are the three components of your ABG. So ABG assess the client's oxygenation status and acid-base status. It provides information on the blood parameters like your pH, PCO2, and your bicarbonate. ABG does not assess client's electrolyte and fluid balance. So, tandaan nyo yung ABG natin hindi po siya nakaka-detect ng electrolyte imbalance, either fluid imbalance. Hindi rin po. So, only your three parameters are being assessed in your ABG. PCO2, HCO3, and the power of hydrogen. So, yun lang po. In 30 minutes, dapat matutunan nyo na po yung ating ABG. Yun yung ating objective. So, there are different types of your acid-base imbalance. Meron tayo ditong metabolic acidosis. So, what are the causes of metabolic acidosis? So, pag sinabi natin metabolic acidosis, number one cause natin dyan, we have your drugs like your aspirin, antiviral drugs, and your metformin. Okay? Metabolic acidosis, kapag ikaw ay nagkaroon ng aspirin overdosage, nagkaroon ka ng antiviral medication or nagtitake ka ng metformin drug, and nagkakaroon ka ng mga problems sa puso. Tandaan yan, pag may problem ka sa puso, not only your cardiogenic shock, it can lead to your metabolic acidosis. Especially kapag may mga ischemia. Pag may ischemia sa mga tissues natin, it produce lactic acid. And that lactic acid can result to metabolic acidosis. Okay? Ano pa? Intestinal losses. Intestinal losses like your enema and ileostomy. Pag nagtatae ka, metabolic acidosis ang pwedeng mangyari. Why? Kasi na-retain mo yung acid ng stomach mo pero na-loss mo yung potassium sa GI mo. Kaya po, pag ito ay diarrhea, metabolic acidosis ang problem. Opposite niya, pag nagsuka, alkalosis naman po yon. And yung sikat na palaging lumalabas sa exam, kapag ikaw po ay may diabetic ketoacidosis, that is your metabolic acidosis. Huwag niyong kakalimutan. DKA, sikat sa exam. Cardiogenic shock, sikat sa exam. Diarrhea or intestinal losses like enema, ileostomy, sikat sa exam. Ito yung mga yon. Basta GI losses po, that is your metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Yung mga nilagyan ko ng highlight, yan yung madalas ginagamit nila sa mga nursing exam question. Cardiogenic shock, enema, meron kang ileal conduit, yan, ileal conduit or ileostomy, DK or diabetic ketoacidosis, and diarrhea. So nagkakaroon po yung patient mo dito ng metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Okay. Pag naka-NGT po, that is alkalosis. Kasi lalabas sa bibig, yan, alkalosis yun. Yan. Kapag naman sa puwet lalabas, acidos, yan, nagtatae. Acidos, yan. Pag lumabas sa puwet, acidosis. Pag lumabas sa bibig, yan, that is your alkalosis. Gastric lavage, NGT lavage, NGT suctioning, metabolic alkalosis po yun. Metabolic alkalosis, ito yung mga nag-alkali loading. Ano yung mga gamot na alkaline? Sodium bicarbonate. Pag ikaw ay nagsa-sodium bicarbonate drug, pag uminom ka ng sodium bicarbonate, you are prone to metabolic alkalosis. Okay, ulitin ko. Sodium bicarbonate metabolic alkalosis. O, tandaan nyo, lumabas yan last November sa local NLE. Ano ang gamot ng metabolic acidosis? Sodium bicarbonate. Yan. Kasi pag nagtitake ka ng sodium bicarbonate, it makes your acid-base alka. So pag ikaw ay uminom ng mga carbonate, it makes your alkalotic state, metabolic alkalosis. Ano pa? Yung sikat na sikat sa exam ng nursing, yung nasogastric tube suctioning. Naka-NGT at naka-nasogastric ka, then sinasuction po siya. Lavage NGT ang tawag doon. NGT suctioning, metabolic alkalosis. Ano pa? Vomiting. Pag nagsusuka ang pasyente mo, metabolic alkalosis. Ano pa? Potassium losing diuretic. Ano yon? Anong diuretic yung nakakalos ng potassium?
Sige daw. Anong diuretic ang naglulos ng potassium? Thiazide and furosemide. No, aldactone is saving potassium. Ang naglulos ng potassium ay furosemide at saka thiazide. The loop and the thiazide diuretic. Okay, so yun po. Sikat sa nursing exam, dalawa lang. Lavage NGT, vomiting, metabolic alkalosis. Ano pa? Yung mga diuretic na nagkukause ng potassium loss sa katawan. Yan. Potassium loss. Okay? So yun yun. So metabolic alkalosis. Respiratory acidosis. The number one cause of respiratory acidosis is hypoventilation. Huwag niyong kakalimutan to. The number one cause of respiratory acidosis is hypoventilation. So ano yung mga example ng mga conditions na nagko-cause ng hypoventilation or pagbagal ng hininga mo? Example, anesthesia, COPD. Kasi yung COPD, bumabagal yung hininga mo dito. Okay? Hindi mo na ilalabas yung carbon dioxide. Always remember this, nurses. Carbon dioxide is acidic. Pag mas mataas ang carbon dioxide mo sa dugo, mas acidic yung nature mo. Malinaw po? Again, pag mataas ang carbon dioxide, ano po yun? Carbon dioxide, when mixed into your blood, becomes acidic in nature. The higher the carbon dioxide in your blood, it's more acidotic state. Okay? Ano pa? Increase ICP. Kasi bakit? Ano bang meron sa increase ICP? Yan. Hypoventilation. Drug overdose, like yung mga gamot na nakakakos ng respiratory depression. Morphine drug. Pag nagkaroon ka ng morphine toxicity, nagkakos ng bradypnea. Morphine toxicity leads to bradypnea. And it may lead to respiratory acidosis. Why? Kasi hindi mo na ibubuga palabas yung carbon dioxide. So, hypoventilation causes carbon dioxide retention. Again, anong mangyayari kapag ikaw ay hypoventilated? Hypoventilation means what? It retains CO2. At kapag hindi mo nailabas ang CO2 na yan, nagiging carbonic acid yan. Ano daw? Carbonic acid. Pag naihalo sa pH ng dugo mo, it becomes carbonic acid. So the higher the carbon dioxide in your blood, it's more acidic in nature. Nakuha? So kailangan dito palang i-absorb mo na kasi mamaya kailangan ko yon. Kailangan alam mo na pag mataas ang carbon dioxide mo, acidic yung nature mo. Pag mababa ang carbon dioxide mo, alkalosis yung nature mo. Nakuha po? O, kasi kailangan ko yun mamaya sa interpretation natin. Please lang, tandaan nyo yan. Pag nag-hypoventilate ka, acidotic ka. Yan, acidotic ka. Kasi hindi mo na ibubuga palabas ang carbon dioxide sa baga mo. At pag naipon yan sa baga mo, it can lead to your carbonic acid buildup and it will lead to your acidotic problem. Yan. Okay. Next. Respiratory alkalosis, hyperventilation. Kapag naman hyperventilation, ang bilis ng hininga mo. Kunwari, pag nag-hyperventilate ka sa severe anxiety, tama ba ako? Pag may hyperventilation po ba, severe anxiety yon or panic na yon? Saan mo makikita ang hyperventilation? Sagot natin, severe anxiety. V, severe. Hyperventilation is severe anxiety. Panic, letter C, letter P. P for pounding chest, C for chest pain. That's your panic. Pag may chest pain ka na or pounding heart, that is your panic na. Yes, lumabas yan. Yun yung keyword ko dyan eh. Kaya hindi ako magkakamali dyan. Pag sa NCLEX lumabas yan, pag lumabas yung hyperventilation na yan, alam ko yan agad, severe yan. Restless siya or pacing siya, severe yan. Restless, severe. Yan. Panic, pounding chest and chest pain. PNC sa panic. Pounding chest, chest pain, panic yun. So pag ikaw ay nagkakaroon ng severe anxiety or pag nagpapanik ka, kasi pag nagpapanik ka, meron pa rin namang hyperventilation doon. Hinighlightan lang ng chest pain tsaka pounding chest. Yan, or palpitation. Pero pag ikaw ay merong panic or severe anxiety, that is the number one cause of hyperventilation. So ano daw ang number one cause ng hyperventilation, nurses? Panic or anxiety. Severe anxiety. Panic or severe anxiety is the cause of hyperventilation.
So pag nag-hyperventilate ka, mabilis ang inyong paghinga. That is your hyperventilation. So pag mabilis ang paghinga mo, pag rapid ang breathing mo, buga ka ng buga ng carbon dioxide. Buga ka ng buga ng carbon dioxide until na nahilo ka na kasi bumagsak na yung carbon dioxide sa katawan mo. Tandaan nyo, lumabas din yun sa exam. Ano daw yung magiging effect ng rapid breathing sa mouth or hyperventilation? Dizziness. Nakakahilo po yun. Kasi nagde-decrease ang carbon dioxide sa ating katawan. Okay, hyperventilation is the cause of alkalosis. Why? In hyperventilation, you are removing carbon dioxide in your blood. Hyperventilation removes or excretes carbon dioxide. So tandaan nyo na, it excretes carbon dioxide in your blood kapag nag-hyperventilate ka. At kailan bumibilis ang paghinga mo? Anxiety. Ano pa? Fever and severe pain. Ano pa? Living in a high altitude place. Ano pa? During pregnancy and using analeptic overdose drug. Yan. Hyperventilation. Keyword. Di ba pag ang pH mababa, acidic? At kapag ang pH mataas, alkalosis. Yes or no? Ganon yun. Pag mababa ang respiration mo, that is that is your respiratory acidosis. Pag mabilis ang respiration mo, that is your respiratory alkalosis. Are we clear? Mababa ang pH acidic, mataas ang pH alkalosis. Pag nag-hypoventilate, acidosis. Pag nag-hyperventilate, alkalosis. That is your keyword para di kayo malito. Okay, next, let's talk about now your normal values para makalayo tayo. Normal values, always remember the normal values. The pH is normal kapag 7.35 to 7.45. That is the normal pH value. O, ulitin ko. What is the normal pH? 7.35 to 7.45. Lagay natin dito para hindi siya mawala. Okay, again. What is the normal pH again? Nurses? The normal pH, sir, is 7.35 to 7.45. Yes or no? Yes, normal yan. Kasi lumabas last November board exam sa local NLE, tinanong, anong ibig sabihin ng 7.44? May mga estudyante daw na sumagot, elevated daw yon. No, still normal yon. Tama? Normal pa ba yon? Yes. Ang CO2 naman ng pasyente natin, nasa 35 to 45 mmHg. Yan. Ang ating bicarbonate naman, ang bicarbonate naman natin, ang normal naman natin dyan is around 22 to 26. Sinabi ko na yan dati. Ine-enforce ko lang ngayon. So ilagay ko lang dyan kasi mamaya kailangan natin. Okay, tandaan nyo pH is 7.35 to 7.45. PCO2, 35 to 45. HCO3, 22 to 26. Bicarbonate, baking soda, bicarbonate yan. Bicarbonate, basta carbonate, alkalosis yun. Okay, so basta carbon dioxide, acidosis yun. Acidic kapag carbon dioxide pag mataas, alkalosis kapag mataas yung ating bicarbonate. Again, pag mataas ang CO2, anong ibig sabihin nun? Acidic siya. Pag mataas ang CO3, alkalosis siya. Master natin yan. Okay, sabi ko sa inyo kanina, ang 7.35 to 7.45 na pH ay normal. Pero paano kapag sa isang situation, ang binigay ng situation ay normal ang pH niya? Paano mo malalaman ngayon ang acid-base imbalance niya? Ito yan. Pag less than 7.40, acidosis pa yon. Pag 7.40 above, alkalosis na yon. Pero normal alkalosis, normal acidosis. Okay, again, sa PCO2 naman, pag less than 35 yung PCO2 niya, uy, may nakatulog na daw, gising. Eto na tayo. O, pag less than 35 yung PCO2 niya, alkalosis yun. Pag more than 45, acidosis yun. Di ba sabi ko kanina, ang carbon dioxide kapag masyadong naipon sa dugo, nagiging acidosis. Okay, HCO3. Pag mas mababa sa 22, acidosis. Pag mas mataas sa 26, alkalosis.
Ulitin ko ha. Ano ang carbon dioxide? Kapag mataas ay acidic siya. Ano naman ang ang ating bicarbonate? Pag mataas ay alkalosis siya. Tandaan nyo na, pag mas mababa sa 22, acidosis. Pag mas mataas sa 26 ang bicarbonate mo, alkalosis. Ulitin ko, bicarbonate, that is your base. Bicarbonate, that is your base. B for B. Base yun. Ano bang ibig sabihin ng base? Alka. Pag mataas yung bicarbonate, alkalosis. Pag mataas ang carbonic acid mo or carbon dioxide mo, acidic. Acidic. C for acidic. Carbon dioxide for acidic. Bicarbonate for base. Pag mataas ang inyong bicarbonate, alkalosis yun. Naintindihan po bang ibig kong sabihin? Okay, respiratory problem kung opposite yung pH tsaka CO2. Ulitin ko, kung gusto mong malaman kung respiratory yung problem niya, dapat opposite yung arrows ng ating pH at saka CO2. Kunwari, 'di ba sabi natin, 'di ba nurses sabi natin na sabi natin kapag ang kanyang pH ay mataas, alkalosis. Pag mababang pH niya, acidosis. Yun yun. Yun yun. Tama? Tama ba? Ang pH ay mataas, alkalosis yun. Kapag mababang CO2 mo, di ba alkalosis din yun? So tama. Yan. Pag mataas ang pH, mababang CO2, respiratory alkalosis ang problem mo. Pag mababa ang pH mo at mataas ang CO2 mo, acidic ka. Tama? So sinabi ko yun kanina, pag mas mataas sa 45 ang yung carbon dioxide mo, acidic ka. Pag mababa yung inyong pH, mas mababa sa 7.40, acidic din yun. So tama, respiratory acidosis kapag naglaban yung arrow niya. Increase pH, decrease CO2, that is your respiratory alkalosis. Decrease pH and increase CO2, respiratory acidosis. Okay, naintindihan na? Ulitin ko. Naintindihan na. Pag mataas ang pH, ano yon? Alkalosis. Pag mababang pH, ano yon? Acidosis. Pag mababang PCO2 or carbon dioxide, ano yon? Alkalosis. Pag mataas ang carbon dioxide mo, ano yon? Acidosis. So tama ba na opposite yung arrows natin? Opposite po ba yung arrows natin? Magkasalungat po ba yung arrow ng ating respiratory alkalosis? Yes, magkasalungat sila. They are opposite to one another. Tama din po ba na opposite din ang arrows ng ating respiratory acidosis? Tama. Opposite yung arrows niya. Decrease pH, increase CO2, respiratory acidosis. Increase pH, decrease CO2, respiratory alkalosis. Yan. Metabolic, dapat equal. Parehas na tumaas, parehas na bumaba yung araw natin. Tama ba? Tama ba, nurses? Na pag-increase yung pH mo, alka yun. Yes or no? Pag-increase yung pH mo, alka. Pag mas mataas sa 7.40, alka. Tapos sinabi din natin kanina, mas mataas sa 26 na HCO3, alka din yun. So tama ba? Equal ba na tumaas yung arrow natin? Pataas? Yes. Pag equal yung direction ng arrows natin, metabolic yung problem mo. Metabolic yung problem mo. Pag normal ang pH, sinabi ko na kanina yan. 'Di ba? Kapag normal ang pH nasa 7.35 to 7.45, ang gamitin mo ay yung borderline na 7.40. Above 7.40, alkalosis yun. Less than 7.40, acidosis yun. I-absorb nyo yung sinasabi ko. Pag normal yung pH, borderline ang kunin mo, 7.40. Pag mas mababa sa 7.40, nasa acidic state yon. Pag mas mataas sa 7.40, nasa alka state po yun. Wag kalimutan, pag normal ang pH. Yes po, wait lang natin. Okay, tama ba? Pag ang pH ay increase alka, ang HCO3 increase alka. So, metabolic alka yon. Tama po ba na pag mababang pH mo, acidic siya? Yes. Pag mababang bicarbonate mo, acidic din siya? Yes. So, same na bumaba. Metabolic problem, drill tayo. Naintindihan na po ba yung ating Rome method? Gamitin natin, kunwari, ang Rome muna. Yan. Unahin natin gamitin ang Rome bago yung aking ituturo.
Anong titingnan mo kapag respiratory? Ano saan ka magpo-focus na titingnan mo? Respiratory ang problem kapag super abnormal yung CO2 niya. Ulitin ko, pag 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 super abnormal or abnormal ang CO2 niya or very abnormal, kunwari ano, normal ang pH niya, no? Ngayon, paano normal ang pH, sir? Di ko alam kung ano siya. Kung ito ba ay respiratory problem or metabolic problem. Yan. Ganito yan. Para malaman mo kung respiratory yung problem niya, dapat malayo sa normal range ang CO2 niya. Kung sinong mas malayo sa normal range, yun yung mas may problema. Pag masyadong malayo ang CO2 niya sa ating normal range, respiratory posible ang problema. Pag masyado naman malayo ang bicarbonate niya sa normal range, baka metabolic yung problem or metabolic yung problem. Atin ko, pag masyadong malayo sa 22 to 26 ang kanyang bicarbonate, metabolic po yung problem. Naintindihan pa? Ulitin ko. Pag malayo sa 35 to 45 ang CO2 niya, respiratory ang problem mo. Pag malayo ang inyong HCO3 sa normal range na 22 to 26, that is metabolic ang problem niya. Again, so what are the buffer organs of the body? Lungs and kidney. Magkaibigan po ba sila? Nagtutulungan po ba ang lungs at saka kidneys mo? Yes. Na kapag respiratory ang problem, magre-rescue ang kidney mo. Kapag metabolic ang problem, to the rescue ang lungs mo. So they are the buffer organs kung tawagin natin. They regulate your acid-base balance. Lungs and kidney. Yan, lungs and kidney. Okay, doon tayo sa ating drills. Again, pag masyadong abnormal yung CO2 malayo sa normal range, respiratory ang problem. Pag masyadong malayo naman sa normal range ang HCO3 niya, metabolic yung problem. Okay. Naintindihan na? Drill number 1. 7.56. Lagyan natin ng arrows. Yan. Ano yung 7.56? Mataas or mababa? Mataas. Increase. Yes or no? PCO2 of 28. So, ang 28 mababa. Yan, mababa. Tama? Kasi 35 to 45 ang CO2 eh. Ang HCO3 normal. Again, HCO3 normal. Applying your Rome method, what is the problem? Anong problem natin? Respiratory. Bakit respiratory? Kasi the arrows are opposite to one another. Sabi natin kanina, if your pH and PCO2 are opposite to one another, the problem is respiratory. So, ang problem natin dito, respiratory. Respiratory yung problem natin. So, ngayon, tell me whether it is acidic or alka. 7.56, alka. Kasi 7.35 to 7.55 is the normal. So this is an example of a respiratory alkalosis problem. Yes or no? Is it respiratory alkalosis, nurses? Yes. Ngayon, kung gusto mong malaman kung may compensation na nagaganap, kunwari, ang board exam mo complicated yung choices. May mga compensation, blah, blah, blah. Kung gusto mong malaman kung nagko-compensate yung inyong, kasi ngayong nalaman mo na respiratory yung problem, sino ang magko-compensate? Yung kidneys mo. Tingnan mo kung nag-compensate yung kidney mo. Sir, paano namin malalaman kung nag-compensate ang kidney? Kailangan wala sa normal ang HCO3. Kailangan gumalaw siya. Kung gumalaw yung level ng HCO3 mo, meaning to say, nag-compensate siya. Pero pag hindi siya gumalaw, nasa normal range lang siya, hindi siya nag-compensate. So ano to? Yung HCO3 na 22 nurses, nag-compensate ba ang kidney mo or hindi? Hindi. Hindi tumulong yung kidney mo. So this is a case of uncompensated respiratory alkalosis problem. Naintindihan na? This is an uncompensated respiratory alkalosis problem. So, do you understand with your Rome method, yung arrows natin? Naintindihan nyo na yung ating arrows sa ating Rome? Yan. Naintindihan na. Sa Rome yan ha. If the arrows are opposite between pH and PCO2, the problem is respiratory. The problem is respiratory. Okay. So, case 1 solved. Case 1 solved. Next. 7.25, PCO2, 37. Ngayon, ito naman ituturo ko sa inyo.
Yan. Ang ituturo ko naman sa inyo is sino yung pinaka-abnormal. Sino yung pinaka-abnormal? So, yun yung nagko-cause ng kanyang problem. Una, kung gusto mong malaman yung nature of the problem niya, kung siya ay metabolic acidosis, una mong gagawin, alamin mo muna ano yung pH niya. Acidic ba siya or alkalosis? Ano yung pH natin? Acidic or alka? 7.25 is acidic. Yes or no? Acidosis. Acidosis. Kasi mas mababa sa 7.40. Yan. Next, PCO2 is 37. Ano bang normal? 35 to 45. So normal siya. Normal siya. Sir, no? Yes. How about 21? Abnormal siya. Abnormal siya. So sa palagay ninyo, anong nag-cause ng acidotic problem niya? Yung acidosis niya, yung PCO2 or yung HCO3? HCO3. So thereby, ilagay mo sa baba, ito yung problem natin. Metabolic. Pag ang HCO3 ang abnormal, the problem is metabolic. Yes or no? Yes, sabi ko yan kanina. Ngayon, kung gusto mo na namang malaman kung nag-compensate or hindi yung ating case, anong titinan mo? Kung ang problem ay metabolic, magko-compensate ang lungs mo. Kailangan yung lungs mo may ginawang paraan. Dapat wala siya sa normal range. Pag sinabi mo nag-compensate, wala sa normal range ang kanyang CO2. Okay, tanong, nag-compensate ba or hindi? Hindi din. Why? Kasi nasa normal range lang siya. Pag wala sana siya sa normal range, compensated dapat siya. Pero since nasa normal range pa rin naman yung inyong PCO2, this is a case of uncompensated metabolic acidosis problem. O, naintindihan na? So pag bubuin ko yung problema, yung ating situation, that is your uncompensated metabolic acidosis problem or metabolic acidosis problem uncompensated. Depende kung anong format ng inyong choices. Again, that's your metabolic acidosis uncompensated. Uncompensated. So, naintindihan na po ba sa ating case number 2? Naintindihan na po ba sa ating case number 2 kung sino yung abnormal? Yan yung problem natin. Pag abnormal ang PCO2, respiratory ang problem mo. Pag ang problem ay HCO3, metabolic yung problem mo. So this case, this is an uncompensated metabolic acidosis. Uncompensated metabolic acidosis. Yan. Metabolic acidosis. Okay? Next, case number 3. 7.56, PCO2 is 40, HCO3 is 35. Okay, what is 7.56 na pH? Always na una mong aalamin is yung pH niya. Ulitin ko, nurses. Una mong alamin ano yung pH niya. Acidosis ba or alkalosis? Alkalosis. Masyadong mataas. Tama ba? I-apply din natin yung Rome. Pagsabayin natin yung Rome at saka yung ating method na tinuturo ngayong gabi. 7.56, mataas. Normal ang PCO2 niya. Mataas ang HCO3 niya. Tama ba? Na kapag ito ay mataas sa bicarbonate alkalosis yung problem. Yes or no? Pag mataas ang bicarbonate alkalosis din po ba yon? Yes. And applying yung Rome method natin, if the pH arrow and the HCO2 arrow are equal to one another, the problem is metabolic. Tama din po ba na kapag in-apply mo yung tinuturo ko kanina kung sinong mas malayo sa normal, yun yung problema? Yes or no? Yes. Kasi ang PCO2, 35 to 45. Ang HCO3, 35 na. Ang layo niya sa totoo, which is hanggang 26 lang dapat siya. So metabolic problem po siya. So ngayon, gusto kong malaman kung compensated or uncompensated. Kayong magsagot. Gumalaw ba si PCO2 or walang ginawa? Wala siyang ginawa. Wala siyang pakialam kay HCO3. So pag walang pakialam, hindi gumalaw, uncompensated po siya. Okay. So do you understand now your pH, your PCO2 and HCO3? Metabolic alkalosis, uncompensated problem. Okay, very good tayo. Next. .30 ang pH niya. PCO2 is 50, HCO3 is 49. Apply natin ito. 7.30 is acidic. Is or no? Acidosis. Now, hanapin natin sa dalawa, sino ang nag-cause ng acidosis state niya?
Yung pH niya mababa. Yung PCO2 niya mataas. Opposite to one another ang pH at PCO2, the problem is what? Oh, paano yun? HCO3 mataas din. Oh, mataas din yung HCO3 niya. Ngayon, tanong, using the Rome method, ano ang problem natin? Respiratory or metabolic? Respiratory ang problem natin. Why? Bakit mo sinabing respiratory? Kasi ang nag-cause ng acidosis niya ay yung 50 na PCO2. Kasi kung titinan mo yung arrow ng pH tsaka arrow ng HCO3, they are not equal na tumaas. Ay, hindi siya equal na bumaba. Si pH mababa, si HCO3 tumaas. So, hindi metabolic yung problem mo. Ang problem natin, respiratory problem. Yes or no? Is it respiratory problem? Yes po. Respiratory problem. Ngayon tanong, nag-compensate po ba ang kidney niya? Yes or no? Tumutulong ba yung kidney niya para mabawasan yung acidotic state niya? Yes. Tinaasan niya yung kanyang HCO3 para matulungan yung lungs niya. Compensation po yan. Compensated. Ngayon, tanong, kung compensated dito, dalawa yung klase ng compensation. Partially compensation at saka fully compensation. Ngayon, paano ko malalaman, sir, kung fully or partially yung compensation niya? Tingnan mo yung pH. O, makinig ha. Kung gusto mong malaman kung fully or partially compensated yung ating problem, check the pH. If the pH returns to normal, fully compensated siya. Pag wala pa rin sa normal ang pH, partially compensated po siya. So what is this? Partially compensated or fully compensated? It is a partially compensated case. So in short, this is a case of partially compensated respiratory acidosis problem. So are we clear? Naintindihan po ba? O di ba? Ang basic lang. Kung gusto mong malaman kung partially or fully ang compensation ng inyong case, silipin mo ang pH level niya. Pag ang pH level niya, kunwari ganito po, nurses, pag once na nalaman mo na nag-compensate ang HCO3, next na sisilipin mo, yung pH niya. Okay? Tingnan mo agad yung pH kapag nagko-compensate yung case. Pag ang pH ay nasa normal range na, like 7.35 to 7.45, yung nasa baba, that is fully compensated na. Pero pag wala pa rin sa normal ang pH values mo, partially compensated lang. Okay na? Nagets na? Hindi pa ako tapos. Madami yan. Sabi ko nga sa inyo, matutulog tayo na master natin ang ating ABG analysis na yan. Ang basic lang, di ba? Sabi ko sa inyo ang daming nagsasabi, ang hirap ng ABG, ang hirap ng ABG. Pero sinasabi ko sa inyo, himayin mo lang. Okay? Himay-himayin mo lang yan. Ang dali lang niyang tandaan at alalahanin. Dapat talaga, yes ma'am, white renaline. Ang pinaka-importante kasi dyan, alam mo yung normal values mo. Not knowing your normal values will not help you to interpret your ABG results. Hindi mo ma-interpret yan kung hindi mo alam yung normal values mo. Yan, next, ito. 7.50 nurses. Anong 7.50 natin? Acidic ba yan or alka? Alkalosis. Yes or no? Alkalosis. PCO2 is 51. Mataas or mababa? O, lagyan natin ng arrow. Dalawahin natin yung ating pH mataas. Increase yung pH niya. PCO2 mataas. Pag mataas ba ang carbon dioxide, alka ba yun or acidic yun? Di ba acidic yun? So, it is not a respiratory problem. Yes or no? Not a respiratory problem. Kasi sabi natin kanina sa room, pag respiratory yung problem, dapat opposite ang pH kay PCO2. Tingnan si HCO3. Anong normal sa HCO3? Nasa baba. 22 to 26. Tumaas ba ang HCO3 niya? Yes, sobrang taas oh. From 26 naging 41 ang taas niya. So same po ba yung arrow ng pH tsaka HCO3? Yes, same siya. Equal yung arrow niya na tumaas. At kung titingnan mo kung sinong mas abnormal dyan, mas abnormal yung HCO3 talaga. Kasi from 26 to 41, ilang numero yung pagitan nun, ang layo. While sa CO2, from 45 to 51, 6 digits lang yung pagitan niya sa normal. E gets nyo?
6 digits lang ang pagitan ng 45 sa 51. While 26 to 41, ilang digits yung pagitan niya? Ang layo ng pagitan niya. So, sino mas abnormal? Yung PCO2 niya o yung HCO3 niya? HCO3. So, anong problem natin? Metabolic problem. Ngayon, gusto mong malaman kung compensated siya or hindi? Compensated ba siya or hindi? Compensated kasi wala na rin sa normal ang PCO2 niya. Gumalaw na ang CO2 niya. Kasi ang normal sa CO2 is 35 to 45. Wala na siya doon. Ngayon, gusto kong malaman kung siya ba ay fully or partially compensated. So, ano next na gagawin ko? Tingnan ko yung pH. Ang normal na pH ay 7.35 to 7.45. Bumalik ba sa 7.35 to 7.45 yan or hindi? Hindi. So ano siya? Fully or partially? Partially. It is a partially compensated metabolic alkalosis problem. Oh. Di ba? Ang dali lang. Na-master na natin. Okay, next. Ganon din yun. Kapag mga 7.5, tinanggal lang nila yung zero. Pag tinanggal nila yung 0, 7.5, yun lang din yun. Okay? Ang ibig sabihin ng 7.5, 7.50 yun. 7.2, 7.20. 7.1, 7.10. 7.3, 7.30. Ganun lang po yun. They just remove your zero sa end niya. So, wag kayong malito. Pag 7.2, 7.20 yun. 7.3, 7.30 yun. 7.4, 7.40 yun. 7.5, 7.50 yun. Kasi magkaiba yung 7.05 sa 7.5. Naintindihan po? Yun. Ito naman. 7.44. Ito na, normal na naman ang pH niya. Kasi it is ano 'di ba? 7.35 to 7.45 ang normal. Pero tinuruan ko kayo kanina. Okay, ang 7.44 ay 7.44 normal pero nasang state po siya. Saang state siya ng normal? Alka state or acidic state? Alkalosis state. Normal alkalosis. Normal alkalosis. Ngayon, PCO2 48 mas mataas sa 7.45. Ano kapag mas mataas sa 7.45, 'di ba? Pag mas mataas sa pag mas mataas sa 45, acidic 'yon. So meaning to say, hindi si HCO3 ang nag-cause ng alkalosic state. Hindi si PCO2 ang nag-cause ng alkalotic state niya. Kasi pag mas mataas sa 7. Pag mas mataas sa 45, 'yun yung acidic. Yun yung acidic. Alkalosis yung pH mo. Meaning to say, hindi CO2 ang nag-cause ng alkalosis. Tingnan yung HCO3. HCO3 is 35. Okay, 35 siya. Ano ang 35? Mas mataas sa 26. Pag mas mataas sa 26 ang bicarbonate mo, meaning to say, alkalotic state ka. So, anong problem natin dito, nurses? Metabolic yung problem natin. It is a metabolic alkalosis problem. Tanong, compensated ba siya or uncompensated? Compensated kasi wala na rin sa normal range or gumalaw na rin yung PCO2 niya. So this is a case of compensated metabolic alkalosis. Okay. Gusto kong malaman kung fully siya or partially compensated. Ano siya? Fully compensated or partially compensated? Fully compensated na. Why fully? Because the pH is within the normal range. So this case is a fully compensated metabolic alkalosis problem. It is a fully compensated metabolic alkalosis problem. So are we clear now? Naintindihan na po ba yung ating pH, ABG analysis? Kailangan lahat naintindihan ha? Hindi pa pwedeng iilan lang. Okay, situation tayo. The nurse reviews the arterial blood gas result of a client and notes the following. pH is 7.45, PaCO2 is 30, and CO3 is 20. Okay. pH of 7.45, nasang state po siya? Nasa side ng normal alkalosis state. Yes or no? Mataas siya. PCO2 of 30 is mababa siya kasi ang normal dyan is 35 to 45. Ang HCO3 niya mababa din. So, hindi mo pa pwedeng sabihin na metabolic yung problem. Why?
Kasi hindi equal yung arrow ng ating HCO3 tsaka pH. So what is the possible problem? It is a respiratory alkalosis problem. Tama? Respiratory alkalosis problem with compensation. Anong compensation niya? Diretsuhin na natin. Anong compensation niya? Fully or partially? Fully, kasi naka-return na sa normal ang kanyang pH. This is a fully compensated problem. Tingnan natin kung tama yung sinagot natin. Respiratory alkalosis, fully compensated siya. Tingnan natin. Respiratory alkalosis, fully compensated nga ba siya? Tingnan natin yung sagot. Yes, tama. It is a respiratory alkalosis, fully compensated po siya. Ang galing nyo na. So, kayang-kaya nyo nang sumagot ng ating ABG. Yan. ABG problem. Alam na ha, kaya na. Next. The nurse is caring for a client having respiratory distress related by anxiety attack. Actually, dyan pa lang alam mo nang isasagot mo eh. Kahit hindi mo i-interpret yung problem natin, no? Pag may respiratory, pag ikaw ay may anxiety, nag-hyperventilate ka. Di ba? Hyperventilate yan. Hyperventilating yan. At anong nangyayari kapag nag-hyperventilate ka? Binubuga mo yung carbon dioxide. Nagde-decrease yung carbon dioxide sa dugo mo. Respiratory alkalosis. Tama? Tingnan natin. Confirm natin sa ABG analysis natin kung tama yung sinasabi ni Sir Jonas. Yan. 7.53. Mataas, mababa. Mataas. Pag mataas ang pH mo, alkalosis nga ba yon? Yes, alkalosis yun. Okay, alkalosis po yun. Anong kukunin mo? Yung PaO2 or yung PaCO2? Alin dyan yung ating gagamitin? Yung PaCO2. Yung PaO2 para sa oxygen saturation yan. PaCO2 ang ginagamit sa ABG analysis. Yung 32, mababa, mataas? Mababa. Kasi ang normal ay 35 to 45. Tama ba? Respiratory nga yung problem kasi yung pH tsaka PaCO2 niya ay opposite to one another. So that is respiratory alkalosis. Now, I want to know kung siya nag-compensate or hindi. Nag-compensate po ba siya? Yes. Nagko-compensate kasi 22 to 22 22 to 26 lang dapat ang HCO3 pero nasa 28 na siya. So nagko-compensate po siya. Compensated siya. Ngayon tanong, ano yung compensation niya? Fully or partially? Fully or partially? Very good tayo dyan, nurses. It's a partially compensated respiratory alkalosis. Okay. Ang galing nyo na po. No, palakpakan ng sarili. Pag ganyan may mga achievement tayong bago, dapat binubos ang confidence. Yes, alam ko na ang ABG analysis. Kayang-kaya ko nang i-take ang NCLEX ko. Kayang-kaya ko nang i-take ang NLE ko kapag may lumabas na ABG analysis. That is the technique. Okay? Treasure technique. Okay, bago tayo matulog, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Isa pa. Okay lang, isa na lang. Yan. Isa na lang. Galing nyo. Respiratory alkalosis, partially compensated. Okay, last. 7.12. Ano yung 7.12? Mababa. Mababa sa normal. Ang normal po kasi ay 7.35 to 7.45. Meaning to say, acidic yung nature niya. Acidosis. Yan. Ngayon, tingnan natin. PaCO2 niya sobrang taas, 90. Sobrang taas ng PCO2 niya. So, acidosis yan. Yan. Tama? Yes. Ang HCO3 niya, normal lang. Ngayon, ang tanong, metabolic or respiratory ang problem mo? Sagot natin, respiratory problem. Respiratory. So, this is a case of respiratory acidosis. So, ngayon, tanong, compensated or uncompensated? Uncompensated. Pag uncompensated, no need na i-check mo yung pH niya. Tsaka mo lang i-check yung pH niya kung nagko-compensate siya. So this is a case of uncompensated respiratory acidosis problem. Tingnan natin kung tama tayo.
It is an uncompensated respiratory acidosis problem. Okay, ang galing nyo na po talaga.